Malaki na doon. Hindi ka kayo yung natitrigger ng stress. Disclaimer. This podcast features personal experiences, opinions, and knowledge shared by the musician. All views expressed are solely their own and do not represent the views of any organizations, brands, or individuals mentioned. The content is for educational, entertainment, and informational purposes only and should not be taken as professional advice, official guidance, or as substitute for formal training. Results and experiences may vary for each person. No part of this video may be copied, reproduced, or used without prior written permission. Ayan, yung interview natin, oh. Papainsahe ito. Pero mamaya lang ulit. Mamaya lang natin i-istorbohin. Pagkatapos. Ayun, good day po ulit mga kamusigo. Welcome po again sa aking music channel, Brian The Sax. Don't forget to like, subscribe, pakishare na rin po sa ating mga kapwa kamusigo para malaman nila yung ating Project Rising. And guys, paklik na rin yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na upload ko. And papalo na rin ating FB page. And right now, yung TikTok, nag-start na rin tayo. And yun, shoutout na lang po muna tayo sa mga consistent mga nag-comment sa atin. Yung si Kapakuri, shoutout sa'yo. Shoutout kay Al, shoutout kay Wendell B, shoutout kay ano pa ba? The Big Bang. Sa mga nag-comment dyan, shoutout. Yung mga, saka na natin ulit banggitin yung mga comment nila sa susunod na video natin. Kasi, umano lang ako ng konting oras kay Sir Mayo na, kasi sobrang busy po nito kaya sabi ko, kukuha lang ako sa kanya ng mga 20 minutes. Kaya yun, kaya doon sa mga nag-comment sa mga video natin last time. So, susunod ko, pamagitin natin yung mga shoutout nyo. And proceed na tayo right now, guys. Alam nyo mga musiko, sa panayam natin ngayon, grabe, isa po ito sa nire-respeto kong musikero at ginagalang. Actually, nagkasama kami dito sa RPB. And before nagkasama kami sa RPB, dati rin po siyang galing ng RP bago kami na nagkasama doon. And right now, isa po siya sa, tama ba, head ng faculty sa education. Sa Tomas Claudio. Sa Tomas Claudio Memorial College. At the same time, siya rin po ang bandmaster dito. Actually, nung nagpunta nga po ako riyan, so hindi nga po siya busy pa rin kasi nung dumating ako, nagpapa-ensayo siya. Kaya sabi ko,
Sasamantalayin ko talaga yung pagkakataon. Kaya sabi ko, swerte talaga. Buti na lang, nabigyan tayo ng oras at buti hindi umulan. Kaya siguro, yung ibang mga detalye, kwento, siya na pagkakwentuhin natin. Kaya, guys, sa ano nga pala siya ng mother band niya? Cardona 5, tama ba? Banda si Cardona Rizal. Cardona 5 yan. Yun ang kanyang mother band. Pero right now, si Teresa kasi siya nakatira. Pero, lihit mong tiga Cardona Rizal po siya. And yun, siguro, without further ado, it's my privilege and honor na pakilala sa inyo ang isa sa nirespeto kong musikero sa bayan ng Cardona Rizal, Sir Mario Dionisio. Hello sa inyo lahat, no? Nanonood kay Mr. Brian San Diego. Ayun. Ayun, siguro tanungin natin si Sir Mayo. Sir Mayo, okay lang yung Mayo, no? Kasi basta na ako sa Boss Mayo nga namin kung tawagin siya. Pero nakakaya boss, professor kasi siya eh. Sir Mayo, bilang guro dito sa Tomas Claudio Memorial School. Dito po yan sa Morong Rizal. At bilang bandmaster, and alam ko meron ka pang tinuturuan, ano? Ano pa yung isang tinuturuan mo? Sa Teresa Municipal Ay, sa Band. event, Teresa Ako rin Municipal ang Band. conductor. Paano mo, may mga senaryo ba na, paano yung halimbawa, nagkasabay-sabay yung mga sitwasyon? Yung mga senaryo na, mga problema o tugtog, or ano pa man na senaryo na hindi mo inasahan, paano mo siya inahandle? May assistant naman ako sa... may kasama akong tuturo sa Teresa Municipal Band. Pag may tugtog kami sa... may engagement dito sa TC, dito muna ako siya sa Teresa Municipal Band. Siya. Sabihin, parang parang tinaring mo rin siya para mga Magaling rin si Sir Ray. Kami si Sir Ray. Shout out, Sir Ray. Ikaw ba? Magaling rin. Sir Ray. Magaling yun. Dati siya kasi band rin siya sa UST. Kasi UST, banda ng UST rin si Sir Ray. Kaya sa conservatory, kaya magaling rin si Sir Ray. Si Sir Ray, kasama namin sa RPB. Sir Ray, wag i-invitahin kita rito. Ikaw wala kasi ni Sir Mayo. Ayun. Siguro, punta na tayo sa second question. Sa paningin niyo po, ano ang magandang dulot ng pagkakaroon ng dalawang larangan? Ang musika saka ang pagtuturo. Nakakakuha din yun na parang mas lalong namomotivate ako rin sa pagtuturo sa mga bata, at sa school, sa college. Tapos, at the same time, tuturo ko ng banda. Pareho naman, the same din lang naman yung the same. Pareho lang. Na-apply ko yung aking pagiging conductor ron sa aking pagtuturo. Ayun, wala. Okay. Now, number 3 question na tayo. Ay, di. Nga pala, Boss Mayo, nag-ano ka, di ba? Nabanggit ko kasi sundalo kanina. Ilang taong ka nagsundalo nga pala? 10 years ako naging Philippine Army Band. Anong edad bago ka napunta doon? 24 years old ako. I was only 24 years old nung pagkatapos kong gumraduate ng college, diretso na ako sa pagsundalo kasi manghirap ng trabaho nung panahon ngayon. Gusto ko, ayaw ko nung walang trabaho, ayaw ko na tatambay-tambay. Kaya apply agad ako sundalo. Ikataon naman, kailangan nila. Pagka-graduate mo yun sa eskwelahan, Pagka-graduate ko, anong course mo sa... ang tinapos kong course is AB Economics. AB Tapos, Economics ako, economics major. Tapos, nung ako yung mali sa service, gusto ko magturo. Kaya kumuha ko ng supplemental ayun pala. para makapagturo. Yun pala yung akala ko na nagkasama kasi kami sa Kapitolyo, umalis siya. Akala ko na nag-aaral siya. Yun pala yung kinukuha mo, supplemental. Supplemental. One semester lang naman yun, isang semester. Kasi nung time na yun, nagpupunta na siya ng Tomas Claudio, yun pala, nagtuturo na siya. Kasi hindi pa siya, hindi maigpit. Ang akala niya, nag-aaral ako, hindi tuturo na ako sa college noon. Kasi maluwag pa nung kami sa Kapitolyo, maluwag. Minsan,
nag-rehearsal kami ng umaga, natatapos ang 11, tapos pinakakain lang kami ng tanghali, pwede na kami umuwi. Kaya nakakapag-sideline ako pagtuturo sa college. Kapag naka-sideline, Kasi nung time niyo, wala kaming biometric pa kaya ano eh. wala kaming biometric or yung sa parang nung araw yung bandiklak, wala kaming ganoon. Kasi kung tutusin naman talaga, kasi musician naman talaga tayo. Oo. Dapat nga, wala na yung ganun eh. Ano naman yun? Ano ko lang? Tawag yun, Oo. ang tawag sa ganun yung parang pananaw ko lang. Si Mendoza, napabait. Naunawaan niya yung hindi sapat yung aming salary sa Tama, oo. lalo na yung sa binata, okay, kami may mga pamilya kami. Naunawaan niya na hindi sapat yung aming salary sa Kapitolyo that time. Yes. Hindi yan. Kaya maluwag na sa Kapitolyo, maluwag pa naman ng araw na hindi naman kami office work nung araw kami. Yes, so, band talaga. kami pag wala kami tugtog. Naroon lang kami. Kaysa naman tumambay-tambay lang roon, nagkakuha ako ng trabaho para May- dagdag income. Saka guys, meron ang Kapitolyo dati na big band. Kasama ko siya doon. Kasama Big band kami. Kasi may governor's band ako binabanggit, di ba? Iba yun. May big band naman, May kasama big ko band siya. ka kasama. Si Marlon ang ating drummer. Oo, si kasama ko Marlon. siya nun. Sila London. Kasama Marlon natin. doon, drummer. Yun. Si Marlon ang sax po natin. Ang sax Bass kasi ako. bass ka. Oo. Ayun. Oo. Ito, sunod na question natin. Sa mga experience mo, sundalo, member ng RPB, nagtuturo ka sa, hindi okay lang, munisipyo. Ay, tama ba? Sa Munisipyo Bang Teresa. Oo. Nagamit mo yung mga karanasan na yun sa pagtuturo mo? Or paano ka nag-a-adjust mga pagtuturo? Una-una, yung malaki na natutunan ko sa pagiging sundalo, yung disiplina. Lalo na yung sa oras. Ay, sa oras, kailangan palagi kang on time. Dapat pa nga advance ka ng oras. Yes. Para kung ano man trabaho ang iyong pasukin, hindi ka kayahiya na napahirap nung for example, tutugtog kami sa isang lugar, Yes. palagi akong on time or mas maaga pa ako. Ayaw kong ako kainisan ng Tama. mga kapwa ko, kasama ko sa pagtugtog. Ayaw kong ako kainisan. Yes, Sa pagtuturo naman, ganun din. Kailangan on time ka o advance ka pa para yung mga bata hindi ka pwede magdisiplina kasi ng Yes. ikaw gumagawa. Kailangan magdisiplina ka. Nakikita nila na maayos ka Yes. sa oras. Tama. Nung pa naman ako galit na galit sa ganun sa oras kasi nasanay nga katawan ko sa military noon na talagang on time, mas maaga. Kasi para hanggang sa mga bata rin sa college, nade-develop ko rin sa pamamagitan ng time. Kasi sabi ko sa kanila, makatapos ka ng trabaho, ng pag-aaral, nag-aaral ka sa college, isabay mo na yung pag-practice mo sa maagang pagpasok. Yes, tama. Kasi pag nakatapos ka na, siyempre may papasok ka sa isang establishmento kasi tapos ka eh. Yes. Papasok ka, alangan namang palagi kang late, alangan namang hindi ka matanggal. Yes, tama. Matatanggal ka, kahit tapos ka matatanggal ka kasi may management na nakatutok sa mga attendance. Sa attendance, late, pag mapalagi kang late, hindi ka tatagal sa On time, trabaho. mahalaga. Lagi on O time. kahit ikaw ay tapos ng kolehiyo, kailangan nag-aaral ka pa lamang, i-practice mo na yung maaga. Yes, Yung tama. maaga. Para pagkatapos mo, sanay ka na sa maagang kilos, maaga mo, para hindi ka, pagkakatrabaho mo, o ganun pa rin, hindi ka na mahihirapan Yun. dahil nakapag-adjust ka na. Tama. Oo. Kasi wala siyang dala instrumento. Sana, hihingan natin ng tugtog sana si Sir Mario. Hindi na po ako tumutugtog. Hanap na lang. Ayun, hindi na rin pala siya Ako'y gumukupa sila. Pero pag minsan na-requestan ako sa kasal, sa simbahan, nakatugtog naman ako nung kahit paano maayos naman. Yeah. Kahit paano. Hindi naman perfect, pero
okay, na ako naman ay napalakpakan doon sa pagdugtog. Hindi ako magdugtog. Hindi ako magaling, pero yung the best ko lang ang binibigay ko. Yes, tama. At saka kailangan pag tutugtog ka, hindi ba siya tugtog? Kailangan from the heart. Yes, oo. Sa doon kailangan marunong ka bumasa, tapos marunong ka tumugtog. Pero dapat yung music mo sa puso nang gagaling Yes. para mas masarap. Yung, Yung feelings. Kasi pag dito, yung feelings yung feelings mo ang ilalabas mo. Mas masarap ang tugtog pag from the heart. siguro, hanap na lang tayo ng video para makita nyo yung para tumugtog si Boss Mayo. Ayun, pasok na tayo. Pasok. Boy Abunda. Ayun. Okay, ready? Diskarte o diploma? Both. Both. Kailangan sabay yun. Matyaga o talento? Pareho rin. Kailangan may Ayun. matiga ka na, may talento ka pa. Kung ibabalik ka sa panahon ng kabataan mo, anong gusto mong maging? Talaga? Ako, talagang ako wala. Talagang musician talaga. Music talaga, music. You're blooded musician. Hmm. Stricto ka bang guro? Oo, hindi. Sakto lang. Siyempre, yung kailangan ko yung bata ay sumusunod, palagi maaga pumasok. Kumbaga yung natitrigger ang stress kumbaga yung late na tapos madaldal pa. Ayun, kamamida. Sa bambida, kailangan pag late ka, mag-tahimik ka lang muna para hindi ka mapansin yung pagiging late mo. Di ba? Tama. Oo, late ka na lang sa bambida ka pa. Ayun nakakainis. Doon ako nag-trigger ang aking stress. Ayun. Ito, last na, para makapagpahinga na din si Sir Mayo. Anong pwede mong i-advise sa mga kabataang kamusiko natin na nagnanais din maging katulad mo balang araw na magturo? Napakaraming mga sa ngayon na generation ngayon, hindi pa rin ang generation namin. Magbungol muna ako bago ko sagutin yung Sige, okay lang. pasintabi ron sa mga masasasaan. Huwag kayong magagalit, pero ito ang tama. Oh. Opinion mo lang naman Sa yan. ngayon, ang mga kabataan, nung araw pa lang, panahon namin, mga musiko, ay matitindi ang disiplina, mga kasabay, Yes. matitindi ang disiplina na pag nasa rehearsal, hindi yung hut-hutan, yung pagalingan, magaling, wala, nung panahon namin, gano'n, naka-steady lang, pag hindi pinahihip, hindi ihip. Pag umangat na kami ng konduktor, tsaka pala, pag pinudugtog, tsaka tutugtog. Ang disiplina. Tapos, nung panahon namin, pag nagkakamali, hindi kami tumatawa. Kasi pag tumawa ka, at yung katuwaan at may mali, Yes. sa halip na hindi na alam na manonood yun, ay mga nalalaman kasi Tumawa. tumatawa eh. Yung panahon namin, pag may nagkakamali, hindi nagkakatuwaan. Ngayon ang mga henerasyon ngayon, ay talagang pagdating mo, napag-dore-mi lang eh. Lintik mga paghihip, walang, for the short story, walang disiplina. Yeah. Tapos pagka may nagkamali, nagkamali siya yun, nagkakatuwaan pa. Kaya ako galit na galit sa gano'n yung kayo eh, nagkakatuwa pa, sa halip na kayo mahiya. Mantalag nung kami yung araw, pag kami nagkakamali, kulang na lang, lumubog kami sa pagkakaupo. Sa
Sa hiya, lumubog kami sa hiya dahil mali eh. Ay ngayon, talaga pag nagkakamali, nagkakatuwaan pa. Dala ko inis na yun, sabi ko, ano ba klase mga bata ngayon? Agency nga ako. Oo, nung panahon kasi hindi lamang ako, maraming mga musiko na Yes. pag nagkakamali, nahihiya. Nahihiya pag nagkakamali. Di ba, para yun ang i-happy mo ka nila eh. Oo, ako nga ano pa naman, halos lumubog ako sa Oo, pagkaka. tama, oo. Kaya sa hiya. Pero kung ngayon, ang mga Jaycee yan, talaga nagkakamali, nagkakatuwaan pa. May sasaya pa. Grabe. Ang mga bata ngayon. Ano nga pala tanong mo ulit? Yun. Ano Ulit yung po. pwede mong i-advise sa mga kapwa nating kamusiko na kabataan na gusto rin tahakin yung landas ng pagtuturo? Marami nang ganyan na yung mga musikero na nag-aral tapos kahit hindi ang course nila ay education, natapos mo ay HM or BSCS or accounting or BSBA, ay pwede ka naman magturo. Kukuha ka lang ng supplemental, kukuha ka ng units. Ngayon yata dalawang SEM, isang SEM pa rin ngayon, isang SEM, para makapagturo ka. Napakarami ko ng musiko na nakikita ganoon na ang tinapos nila ay accountancy. Tapos hindi sila pumasa sa board exam. Ang gagawin nila ko, kumukuha sila ng supplemental. Oo. Tapos, para makapagturo, tapos magbo-board exam. Magbo-board exam, magmasa, di pwede ka na magturo. Yun pala. Tapos ako naman, hindi na ako nakapag-board exam. Dahil ang pagkatapos ko ng supplemental, nabakante ang pwesto rito sa sa College of Education, sa music. Dito yan sa TC. Dito mismo sa school, sa TCC. Nabakante. Wala namang ibang magtuturo ng music. Ako na ang na-recommend din ng education. Ako na nakapagturo. Tapos para maging legal ang aking pagtuturo, ay kumuha ako ng master degree. Nag-master degree ako, kumuha ako ng MAED. Major in educational management, para maging legal ang pagtuturo ko dahil hindi naman ako board passer. Para lang maging legal ang pagtuturo ko, kumuha ko ng, kasi hindi ka pwede magturo sa college nang walang master degree. Tama. Kaya kahit paano, sinikap mo makatapos ng master ng MAED para maging legal ang aking pagtuturo. Pero sa true naman sa mga bago pang mga bata na gano'n din, sana yan naman ay determinasyon lang at Yes. pagsisikap. Tama. At saka parang musika, para sa music. Sa music, bawal ang mahiyain. Yes. Tama. Bawal, walang puwang sa musiko ang mahiyain. Hindi naman yung makapalamukha, yung sa pagtugtog lang, magkaroon ka ng self-confidence. Kasi hindi ka pwedeng magmusiko. Sa akin pananaw, sariling pananaw ko, Yes. walang puwang ang mahiyain. Yes. Kasi entertainer ka. Tama. Magigitugtog na, may hawak ka ng instrumento, nag-entertain ka na. Yes. Para kang artista. Tama. Artista na. Bawal ang mahihayain. Kaya yung ibang papayo ko, siya gustong mga musiko na gustong mag-level up ang kanilang sarili, gusto magturo, tapang lang, at saka isipin kaya, walang imposible. Parang para rin yung pag hindi mo kuha ng pyesa, hindi mo madali ang pyesa, practicein mo Yes. ng mabagal. Tama. Practicein mo. At kapag medyo nakukuha na, tsaka mo nabilisan. Ganyan din ang sa tupad ng pangarap, kailangan Yes. Tama. alam mo ginagawa mo. Kaya kailangan practice. Practice lang. Yun. And dahil dyan, binagbihin tayo ni Sir Mayo ng oras.
Alam na, yung ating paborito binibigay, simple gift, pagpapasalamat, music notebook, at ballpen. Pinto. Marami ito sa aming faculty. Marami kami supply. Ayun. Pasalamat lang naman yan sa pang-user po kay Sir Mayo. Mas Mayo, baka may gusto kong shoutout, pasalamatan, Oh, salamat sa iyo mismo. Sa iyo mismo. Salamat salamat na nagkita kami dahil ang matagal ko na rin namin bisito na simula na kami magkasama sa Kapitolyo. Ilang panahon na rin, dekada Tama, na kaming tagal na. nagkikita. Kaya nung pumunta siya rito ngayon, nabigla ko, tuwa ko. Nag-halong emosyon ko, tuwa at saka parang na rin ako maiyak kasi matagal ko ritong naging kasama sa napakabait na musician ito, napakabait na musician. Maasama mo sa tugtugan, magaling na musician, maasama mo sa tugtugan. Ayun, wala Kaya nung kayo. dumating siya rito, nagulat at saya. Saya ang naramdaman ko dahil ang dumalaw dadalaw niya ako. Yung pala, bablog na ako. Kasi bigla na yung pagpunta ko kasi dito. Kaya, sabi ko, tatry kong pumunta, Sabado, alam ko kasi, every Saturday may rito, yung practice sa banda. Kasi sinubukan ko lang. Sabi ko, wala naman akong gagawin. Kaya sabi ko, try ko nga. Ayun. Inabot ako na may nagturo ko ngayon ng PE. Tapos 8 to 10, nagturo ko ng PE 8 to 10. Tapos may isayo ko sa banda 10 hanggang 12. Hanggang 12. Ang kuha namin sa dumating nga siya, na-dismiss ko ng 11:30. Na-dismiss ko ng 11:30 at nakita ko nga siya. Kaya, thank you po sa inyo lahat. Ayun. Salamat po. Salamat. Marami. Salamat. Sir Professor Mario Junicio, salamat ulit. Salamat sa ating mga kapwa kamusiko na laging sumusuporta dito sa ating Project Rising. And guys, huwag po sana kayo magsasawa. Ito na-inspired po kayo sa mga ganitong komento. Pwede po kayo mag-comment sa baba. Huwag po kayo maya. And siguro di ako natapusin aking vlog. Ito po muli ang inyong kamusiko, Brian Dasak, sa nag-iwan ng kasabihan. Kapag masaya ka sa ginagawa mo, di mo ramdam na yung ginagawa. Kailan po?